No meat recipe pa rin ang ating mga inihanda at makakasama pa rin natin ang ating food expert na si Miss Nancy Lumen. Miss Nancy, good morning! Welcome back! Well, ang nakikita natin ay tulingan. Ayan, Yes. Naku, tulingan. Yan po ay alam na alam, lalong-lalo na ng ating mga kababayan dyan sa Batangas. Ang sinaing na tulingan. Oo, pero ayun. gagawin natin ngayon ay... pakita muna natin sa kanila, ito ang tulingan. ito yung tulingan. Ito yun. Yan. Madalas nami-mistake siya for galunggong or yung tambakol Okay, or okay. Pakita tanige. natin. Yung Yan. pagkakaiba. Kasi parang kung magkakapamilya yun tanige, Oo. tambakol. Ang tambakol medyo matigas ang laman. Ang tulingan parang katamtaman lang ho yan. Ang tawag dyan ay mackerel family. Pero Mackerel family. mackerel tuna ba? Tuna, oo. Yeah. At ang masarap po niya, ito yung nakikita niyong size. Ito yung ideal size. Ideal size. Na iluluto ninyo. Ngunit marami ngayon sa mga kabataan, hindi nila alam yung dapat na ginagawa. Anong Pag- ginagawa? Nakita niyo, tanggal yung pinakabuntot Oo, ng tulingan. Bakit, Miss Nancy? I-bend nyo yun, i-break nyo yung bone, Para? twist it, Aha. and pull out the gonad. Dahil daw, Dahil ito ang nakaka-allergy, yan daw yung nagdudulot ng lalo na allergy. dun sa mga may asthma Okay. o yung umiinom ng mga gamot na mga- pang sipon, ubo, Ay, mga gano'n. yung mga may histamine. Oo. Kasi ang sabi ng ating mga lola, yung mga isdang walang kaliskis, Okay. na bibilis na mahaba, Oo. marami talagang masyadong dugo. Oo, Kaya- madugo ito. Madugo kayo. Dapat Kaya- inuugasan mabuti. In other Pag words, naghahanda kayo ng tulingan. Malansa talaga. Malansa talaga. Kaya pag tingnan hindi niyo na- yan, talagang madugo. Kung gusto niyo hugasan niyo yan. Mabuti. Pero kung hindi, niluluto, pinapaksiw. Okay. Anyway, ito paano yung gagawin natin pagluluto Ang ng ginawa ko, gatang tulingan? Ito, pinapaksiw ko na. Okay, Ngayon, meron ka ng pag pinakuluang halimbawa- suka? Oo, yan na. Suka, tubig, luya, yung aking ampalaya, at saka sili. Sili at may asin. Ilalagyan ko ng konting, may asin na, at saka konting kalamansi. Bakit may kalamansi? Pangbilog ng asim. Okay. Tapos, pag halimbawa ito, malapit na siyang matuyuan, Matuyo, maluto. Kulong-kulong na, buhos na ang luto-luto na yung ating suka. kakanggata. Ito na yung Siyempre, kakanggat sa salad. kailangan tuyuin niyo yan, ha? Okay. Ay, ayan yung customer natin. Kasi ito yung nahihanda na natin. Ano, napakasarap dito. Lalo na pag pipirituhin nyo pa. Tapos sasaw nyo sa Oo. kamatis. Or inihaw. Or inihaw. Teka, lalagyan pa natin ng konting Lagyan mo ng sarsa. sarsa Kita pa, nyo naman, konti. sarsa pa lang. Ulam na, di ba? No need for Kasi, ngip. Susan, yung ating sauce ay ginawa nating sosyal. Okay, bakit ito yung sosyal? Nilagyan ko ng taba ng talangka. Oh, may konting... Mayroon konting taba ng talangka Yes. para mas mayroon pang dagdag na kakaibang lasa. Oh, yan. Ayan, talaga naman. Napakasarap Naging yan. social na siya. Tama-tama for Holy Week, pwede nyo nang iserve. Oo, at syempre itong isda ay sagana sa protina. Aside from that, nilagyan nyo pa ng gulay. May ampalaya pa. May ampalaya. Yung luya para sa arthritis. Okay. Ang gata ay antioxidant. Yes. Kaya wag nyo tatapon yung mantika niya. At yung iba nilalagyan, napapansin ko, nilalagyan ng taba ng baboy. Nilagyan din natin ng konting taba Hindi ng ko baboy. nilagyan kasi Pero ano na pwede yan. din lagyan. Dito nilalagyan sa Sa gitna. loob, ayan, para may pinakapalaman. Oo, To make palaman. it more Yeah. special and mas yummy. Yeah. Kung gusto nyo po, pwede nyo lagyan ng taba ng baboy kung medyo may mga sumobra kayong taba ng baboy. Okay? Meron lang ako talagang pinaka-importante dito pag bumibili kayo ng tulingan Tulingan, oo. o yung mga isdang mahahabang mabibili, Oo. siguraduhin nyo fresh na fresh. Oo. Alam nyo ba sa Hawaii, Aha. bawal magbenta ng tulingan after Aha. 5 p.m. Dahil hindi kasi na siya... hindi na siya sariwa. Oho, So oho. talagang they really make sure kasi nga marami nagkakasakit Oo. at nagkaka-allergy. So dapat sariwa para malaman yung sariwa, pisilin yung ganyan kapag matigas pa yung laman niya, yung mata malinaw, ibig sabihin sariwa pa ang isda. At siguraduhin nyo, kung ayaw nyo nang kayo na mismo ang bubunot ng Pinakabuntot? siguraduhin nyo na talagang wala ng buntot. Usually tinatanong Saka namin iba niya yan. ganyan nila, pinapalapara nila. Pag gusto nyo nang isaing, Yan. i-break nyo yung Para mas bone. madali siya maluto, Yes, ano? yeah. Lako, alam na alam mo ng mga taga Batangas yan dahil hustler sila sa pagluluto ng sinaing na tulingan. Correct. Mabay natin sa Batangas. Correct. Yan, gaano katagal natin pakukuluan yan? Hanggang sa lumabas yung mantika. Okay. Nung taba? Nung gata. Okay. Yeah. Pagka lumabas na yung mantika, no, pwede na. Oo. Ayan. So, Total, ang maganda dito ay this is a perfect diet food. yes. Walang oo. taba. Oo. 100% protein. Oo, masustansya dahil may gulay ka pa. Yun nga lang, dinagdagan mo ng taba ng talangka. Di kung ayaw nyo ng para mas talaga healthy, alsin mo na yung taba ng talangka, Okay, okay? okay. Pwede naman yan dahil pareho lang din naman na magigilasa. Anyway, ito na yung ating mga
kabarkada dyan. Tingnan Ayan, natin kung okay sila, na. nakon mag-enjoy na sila dyan sa ating nilutong ginataang tulingan. Maraming salamat, Miss Nancy. Thank you, Susan. Kanin Ayan. na Magkano ba kilo kailangan ng tulingan ngayon? Nakuha natin. 140. Yeah, ilan lang mga 4 na Ang- piraso. Oo. 4 na piraso, Apat na pwede. piraso, tapos pwede pag ako kasi inalis ko yung yung ulo at saka yung buto. Oo. Pwede nyo pang prituhin yung buto. Oo. Tapos gawin nyo pang additional protein yun. Oo. I-breaded nyo lang, fry. Ayan. With the ulo. Ay, naku, namimiss na sarap kumain yan. Sausawan nyo sa kamatis. Kamatis, Ay, naku, yes, talaga naman. talaga. Sob na ang ating agahan Miss for na today. miss mo to, no? Miss na miss ko yan talaga. Ay, saka paborito ko talaga ang tulingan. Ayan, tulingan talaga. All-time Okay, favorite ko na isda. At saka syempre, ang galunggong. Walang tatalo dyan. Ito, tingnan natin si Maring Suzy at si Maring Lynn sa kanilang pag-enjoy dyan sa gatang tulingan. Hi, Mars! Ako, ito yung mga gusto mong pagkain natin sa'yo. Alam ko nga. yan. Perfect Thank for you, Miss breakfast. Vance. Oo naman. At syempre ngayon, maganda to dahil usually marami mga nagtitika ngayong Holy Week. So Yes. they usually eat seafood talaga. And of course, dahil nga mag-Holy Week na, usually iniisip ng mga tao, alright, swimming, outing, Oo. di ba? Pero may iba, syempre gusto din nila to take advantage of the Holy Week para to, kumbaga to realize yung kanilang pagiging Kristiyanong That's muli. why, punta po kayo sa Tanay Rizal. Doon yung Regina Rosari Rosari. sa Tanay Rizal. Doon kayo nagbabantay si Monica. Para kung gusto yung magtika-tika, di ba, magnilay-nilay, eto na ang lugar para sa inyo. Hi, Mon! Alright, thank you girls. And of course, good morning sa ating mga kapuso. Ayan, dahil nga simula na nga ng Holy Week, sa susunod na linggo, syempre ito na, naghahanap na tayo ng mga lugar na pwede natin pagdasalan at pagnilay-nilayan nga. At ngayong umaga pumunta tayo, unang beses po for this Holy Week, ito ang Regina Rica sa Tanay Rizal. At talaga namang dinadayo dito. Itong kinakatayuan ko, ito po yung napakalaking imahe ni Mama Mary na may taas na 71 feet lamang po. At ito yung tinatawag nga nila na Shrine of Our Lady of Regina Rosarii. Now, ito po nga malaking image ni Mama Mary actually ay nakalagay sa taas or sa tuktok ng bundok. Kaya naman sinasabi nila na bago makarating dito, kailangan mo pang dumaan doon sa kanilang malahagdan na path na tinatawag nila na sacred trails. Meron po itong 308 na hakbang, kaya naman parang sakripisyo na rin natin ito kapag pupunta tayo dito sa malaking imahe ni Mama Mary. And sabi nila talagang ito daw yung most powerful image of Mama Mary dahil ito nga yung ina ni Jesus Christ. So talaga namang ito ay maraming sinasabing nakapagpagaling na ng mga may sakit. Now, dito po sa loob nitong image ni Mama Mary, actually ay may matatagpuan tayong tinatawag nila na sakristi. Sakristi po mga kapuso, ito mga confession room. So very intimate po ang vibes dito. So kung gusto nyo pong kumausap ng pare or magnilay-nilay, maaari nyo pong gawin yan. At dito naman po sa ikatlong palapag, ayan, nakikita po natin mga kapuso, ito po naman yung tinatawag nila na sulod. Dito sulod para po itong chapel kung saan nagkakaroon nga rin daw sila ng mga misa at dito rin tayo maaari magdasal. Now, dito po sa loob ng sulod, makikita natin na may malaking image ng cross. Itong cross ito, tinatawag nila na absent present cross at yung bilog o yung buta sa taas ng cross ay parang host na sumusimbolo daw kay Jesus Christ. At yung